in omnibus amare et servere, Domino, in everything love and serve the Lord. Kung titingnan natin ang ating Ebanghelyo sa dulo nito, pagkatapos tinukso si Jesus sa 3 pagkakataon, nilampasan niya ito, at dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Imagine si Jesus ay gutom na for 40 days and 40 nights nandoon sa disyerto. At again, napakabuti ang Diyos. Sa bandang huli, hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Nandoon ang presensya ng Diyos. Dumating ang mga anghel, naglingkod sa Kanya. That's why sinasabi natin palagi that God is good. Ang tugon naman natin, all the time, God is good. At pinapadama sa atin, pinapaalala sa atin that God is always been good to us. Mga kapatid, napakaganda pong nais ating bibigay, at ito ang ginagawang quotation. Nanggaling ito sa Salmo, at sabi nito, ang Diyos at ang Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Napakaganda dahil ito man talaga ang ginagawa ni Jesus. Sinusunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. May isang awitin baga na et omnibus amare, et omnibus servere. Nais kong bibigyan lamang ng pagpapahalaga itong awiting ito, justice ng awiting ito, na maangkop ito sa ating mga pagbasa, lalo sa Ebanghelyo natin, na sinasabi, Omnibus amare, in omnibus servere, in omnibus amare et servere, Domino, in everything love and serve the Lord. wow, napakaganda po ito. In everything, love, pagmamahal, at lahat ng paglilingkod na ito ay tungo sa Diyos. Ang Diyos lamang ang paglingkuran. At makikita natin sa 3 pagkakataon na si Jesus ay tinutokso ng dyablo, nalampasan niya ito dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos lamang ang paglingkuran. Mga kapatid, kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagnilay-nilay o homilya sa linggong ito, tatawagin kitong karapatan ko o karapatan mo o pa kaya karapatan natin. Siguro magtatanong tayo, Father, bakit naman karapatan? Alam niyo, naalala ko po, ay sa wikang English po pala ito, ay sinasabi wala akong mapiling akmang-akma, appropriate na appropriate sa wikang English itong karapatan, na para bagang nandoon yung prerogative, no? Prerogative. At naalala ko, nahambing ko ito sa ordinasyon naming mga kaparian, sa akin mismo, nung inordahan kami, binibistihan kami itong chasuble, itong stula, na very symbolic, very figurative, na sinasangkapan, no? Sinasangkapan. Ngayon, kahit pa man wala kang stula, wala kang chasuble, hindi mawawala yung pagiging isang pari mo. Ngunit sa ordination, napaka-symbolic iyon na binibigyan ka ng sinasangkapan ka ng karapatan sa pag-mimisa, pag-exercise ng mga sakramento. Kung ikaw naman ay na-assign sa isang parokya, may busis ka in the name of the bishop sa diocese. To talagang may, madaling salita, may kapangyarihan ka. At yung kapangyarihan na yon, may karapatan ka kung paano mo gagamitin yung kapangyarihan yon. At hindi lamang yan sa aming mga pare, kahit baga sa mga magulang. Kayo din po mga magulang, may karapatan din po kayo. Karapatan kung ano yung sasabihin ninyo sa iyong mga anak. Karapatan kung paano ninyo utusan ng iyong mga anak. Dahil again, kayo ay tinitingala ng mga anak
na talagang may, sa madaling salita, kapangyarihan. At mga kapatid, siguro sa lahat ng mga mandated association ng ating simbahan, ganun din po yung mga naglilingkod. May karapatan din po, binibistihan din po, dinadamitan din po, sinasangkapan din po ayon sa kanilang mga gawain. At siguro pag titingnan natin sa society natin, yung mga kapatid natin na mga naglilingkod sa ating gobyerno, sila din po ay binibistihan. Hinalal sila ng ating mga kapatid, ng mga yung mga kapatid natin, binoboto sila dahil again, nagtitiwala. At yung tiwalang iyon ay yun ang sangkap. Binibigyan ka ng kapangyarihan na yung pagtiwalang iyon gagamitin mo sa paglingkod doon sa ating mga kapatid, doon sa yung nagtitiwala. Mga kapatid, naalala ko rin po yung ating mahal na Santo Papa ayon sa kanyang dokumento, no? Sa history, Santo Papa, ni Lead Pope Francis, na isang araw, nag-renew siya ng kanyang lisensya. Sa pag-renew ng kanyang lisensya, alam na natin na ang ating mahal na Santo Papa ay siya ay head of state sa Roma. At hindi lamang yan, kundi siya din po ang talagang head ng Catholic Church sa buong mundo. So talagang masasabi natin, wow, makapangyarihan talaga ang ating mahal na Santo Papa. Ngunit, nung nag-renew siya ng license, hindi man lang niya tinatawagan yung sa atin dito, LTO, no, na nangasiwa dito, hindi titawagan na, i-renew mo na yung lisensya ko. Hindi siya nag-utos ng ibang tao. Na yun, pwede niya magamit. Pwede yung mga nakapaligid sa kanya, mga workers, mga staff ng Vatican, pwede niya utusan. Ngunit hindi niya ginagawa yun. Yung karapatan ng ating mahal na Santo Papa ay siya mismo ang nagpunta doon. Nakipila ang ating mahal na Santo Papa. No, talagang hindi naging magic ang kanyang pagpunta para gamitin yung kanyang power. Ngunit ang karapatan niya, yung power ay yung pagpakumbaba. Yung kagaya ng mga kapatid natin na kung ano mang ginagawa nila sa pag-renew, kung nagpipila man, ganun din po ang ginagawa ng ating mga Santo Papa. Bakit mga kapatid nasasabi ko ito? Dahil naranasan ko rin ito. Nung nandun ako bilang isang parish priest sa isang parokya sa Camarines Norte, nag-renew din po ako ng lisensya ko. At yung nag-renew ako ng aking lisensya, pumunta ako doon sa LTO at nakikita ko, naalala ko, may kakilala naman ako dito, napaka-taas yung position niya dito sa LTO. At pinasok ko yung opisina niya at sabi ko, "Sir, nandito po ako." "O sige, Father, ato mong matulong natin." At sabi ko naman, "Father, Sir, nandito po ako para i-renew ko aking license dahil mag-expire na." Sabi niya, "Upo ka lang dyan, Father. Upo ka lang dyan. Ako nang bahala dito, Father." At ginagawa niya yun. Talaga ilang minuto lang. Wala lang oras. Tatapos na yung lisensya ko sa renewal. Ngunit, nandoon yung guilt feeling ko. Dahil nung pagpasok ko sa opisina, nakikita ko yung mga tao na ilang oras na siguro yung naghihintay, pumapila, siguro gutom na yung iba sa kanila, uhaw na yung iba sa kanila. Ngunit, ginagawa ko yung aking karapatan para lapitan, para gamitin yung power sa hindi magandang pamamaraan. Nandoon yung guilt feeling ko. Siguro hindi lang ito nangyari sa akin. Sa society natin, ang daming nangyayari na ganito. That's why ang hirap ng ating gobyerno ngayon, nandoon yung palakasan system natin. Mga kapatid, kung titingnan natin yung sinasabi nga ni Paul, yung kenosis, sabi dito, He's the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. Siya na isang hari, Diyos sa mga Diyos. Ngunit, hindi niya ginagamit yung power niya para parusahan tayo, para pupugsain tayo. Ngunit ginagamit yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hari na siya sa mga hari. Nagpakumbaba para samahan tayo. Samahan tayo sa ating paglalakbay. Di ba napakaganda yon? Siguro sa atin, kung yun ang ating mga gesture natin, yun ang maugali natin, napakasarap kaya ng mundo natin. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Hindi ako naparito para paglingkuran.
Naparito ako para maglingkod. That is a good shepherd. A good shepherd is ready to lie down his life for his sheep. Napakaganda. Titingnan natin mga kapatid yung ating ebanghelyo ngayon na pakinggan natin. 3 pagkakataon na tinutokso si Jesus. Unang-una, tingnan natin uli yung karapatan ni Jesus. Karapatan niya na sinasabi ng dyablo, siya ay gutom na. Imagine, 40 days and 40 nights. Naglupaypay na ito. Siguro, kung ilagay natin sa sarili natin, at siguro sa atin, pag tayo yun, baka hindi na natin kakayanin. At nandoon yung dyablo, kinikilala pa si Jesus, sabi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Pag ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. Nandoon yung magic, no? Gusto ng dyablo na, gawin mong magic. Magmamagic kay Jesus. Magic, no? May kapangyarihan siya dahil anak siya ng Diyos. Ngunit, again, ang kalooban ng Diyos ang kanyang sinusunod. Hindi ang kalooban ng dyablo. Dahil ang pakipagrelasyon, hindi po magic ang pakipagrelasyon. Ang pakipagrelasyon isang proseso. Sa mga mag-asawa, sabi natin matibay ang pakipagrelasyon dahil dumadaan tayo sa proseso. Dumadaan sa pagsubok sa buhay. Dumadaan sa mga hamon sa buhay. So wala pong magic, no? At napakaganda dahil again, yun ang karapatan ng ating Jesucristo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pangalawang pagtutokso ng dyablo dito, dinala siya sa tuktok ng templo. At doon, sabi ng nagkukot pa itong dyablo sa isang salmo na magpahulog kay Jesus, magpatihulog ka sapagkat nasusulat na bibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod. Ngunit anong sabi ni Jesus? Huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Pagsubok. Pag minsan sinusubukan natin ang Diyos, pag minsan baga, pag tayo nananalangin, at dami ko nung napapakinggan, nagsasabi, Panginoon, pag hindi mo sasagutin yung aking mga kahilingan, hindi na ako magsisimba sa'yo, hindi na ako mananalangin sa'yo, hindi ko magdadasal sa'yo. Sinusubukan, nakipag-bargain pa tayo sa Diyos, Ngunit nandoon yung ating Jesucristo, binibigay niya sa Kanya, na nandiyan yung mga anghel mo, Jesus, kahit anong gagawin mo, safe na safe ka. Talagang nandoon yung parang inuuto-uto si Jesus, ngunit hindi po nagpa-uto-uto si Jesus dahil ang pagmamahal ng Diyos sa paglilingkod ng Diyos ay totoo. Hindi uto-uto ang paglilingkod sa Diyos. At tingnan natin mga kapatid, yung pangatlong bahagi dito sa pagtutokso ng dyablo. Dinala si Jesus sa tuktok ng bundok. Pinapakita niya itong malawak na lupain ito at ang kapangyarihan nito. Kapangyarihan at yung yaman nito. Sabi ng dyablo, Jesus, kung kilala ka sa akin, magpatira pa ka sa akin, ibibigay ko ito sa lahat-lahat na ito. Kapangyarihan, power, at mga kapatid, tabi-tabi lamang, ito yung nangyayari sa atin, sa ating lipunan, sa ating bayan, na matindi ang korupsyon natin. Dahil, again, may kapangyarihan ako. Ako namang na-sign dito. Sa akin na to. Nandoon yung pagiging selfish natin, pagiging self-centered, at makikita natin sa unang pagbasa natin ano ang consequence doon sa pag hindi pagtupad sa ating unang mga magulang si Adan at si Eva sa kautusan ng Diyos. Anong sabi doon? Kamatayan. May consequence ang kasalanan. Anong consequence sa mga ginagawa natin dito ngayon sa issue ng corruption? Yung ating mga kapatid natin nagikahos, mga kapatid natin nahirapan sa buhay, mga kapatid natin siguro hanggang ngayon nahirapan pa rin sa pag-angat sa buhay, walang laman yung sikmura, walang tahanan dahil sa kapakanan ng ilan natin mga kapatid. Ito naging consequence. Ngunit anong sabi ng pangalawang pagbasa natin? Sinasabi doon, yes, nandoon yung kasalanan na ang dulot dito ay kamatayan na ginagawa ng isang tao, si Adan. Ngunit
sa bagong tipan, nandoon si Jesus na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, nagbigay ito ng buhay. Buhay na walang hanggan. At ito ang pinamulat sa atin dito ngayon sa unang linggo ng 40 araw sa paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. At alalahanin mga kapatid, nalampasan ito ni Jesus dahil ang Diyos lamang ang paglingkuran. At sa isang awitin, et omnibus amare, et omnibus servere, in everything love and serve the Lord. Amen. Omnibus amare, in omnibus servere, in omnibus amare et servere, Domino in everything.